Itong video natin ay patungkol no kung paano nga ba ang pag-tap ng live. Ito ang ating line 1, gumamit lamang tayo no ng 30 ampere na breaker at ito yung ating line 2. Ito naman yung cord ng ating water pump na gagamitin natin sa ating source. Itong ipapakita natin ay para lamang sa electrician. Paalala, huwag po nating gagayahin kung tayo ay walang sapat no na kaalaman. Ang supply natin dito ay line to line. Ito ang ating line 2 at ito naman yung ating line 1. Mamaya po ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ko ito ginagawa at bakit ko ito pinapakita para higit po nating maunawaan. Nandito na po tayo sa mahalagang parte. Unawain lang po natin no ang nilalaman nitong ating video. Sa una pong pag-tap ng load dito sa source ng ating line 2 ay pwede po nating hawakan no ng magkasabay. Ang isang kable ng ating load at isang kable nitong ating source na merong nakapirmi na 220 volt AC. At pagdating naman po dito no sa ating line 1 kapag nakasampa na ang isang kable sa ating line 2 ay hindi na po natin ito pwedeng hawakan ng magkasabay. No? Dahil meron na po itong return. Ngayon, nandito na po tayo sa sitwasyon no na syempre electrician ka kailangan mo talagang mag-tap no at dadaanin mo yung pagtatrabaho ng live. Ngayon po, isa lang tatandaan mo no, kailangan hindi mo siya mahawakan ng magkasabay o magkahiwalay. Siguraduhin po natin na ito ay magkayakap na. Kumbaga nagtagpo na no yung ating return at yung ating line 1 at pwede na po natin itong hawakan. At alam ko rin no na maaaring isipin mo dito ay pagpapasikat lang. Pero ito po ay may isang mahalagang mensahe. Lalo na po no sa kapwa natin na talagang hindi pa lubos na uunawaan ang takbo ng elektrisidad. Sa trabaho po kasi natin no ay hindi ka pwede dito gumawa ng prank o gumawa ka ng kalokohan no dahil ito ay lubhang napakadelikado. Kaya nga po natin ito ipinapaliwanag at ipinapakita. Ito naman ang aktwal at dahilan no kung bakit sinasabi natin na hindi pwedeng hawakan ng magkahiwalay. Dahil itong 220 volt no ay mismong sasapuhin ng ating katawan. Naipakita na po natin ang tamang paraan sa pag-tap ng live na may power ang ating pinaggagawan dahil minsan ito ay hindi natin naiiwasan. Ngayon po, ito ang tanong. Ano-anong lugar nga ba ang hindi tayo pwedeng magpatay ng ating power habang tayo ay gumagawa? Una, no? Pasok diyan ang ating ospital, clinic, o kaya yung mga computer shop. O kaya naman meron kang isang customer na pinaggagawan at isa sa kanyang pamilya no ay gumagamit ng nebulizer o kaya oxygen. Doon na hindi pwede magpatay. Isa lang po yan sa maaari mo o maaari nating kaharapin no dahil tayo nga ay nasa mundo ng electrical. Ngayon po ay nagbasa ako ng kamay para higit kong maipakita no yung tinutumbok nitong ating pagpapaliwanag at ng ating video. Ngayon kung magtatanong ka naman kung bakit ako nagbasa ng kamay at bakit ko kinakamay no yung pagtatap na pwede naman akong gumamit nitong ating gloves at pwede rin naman ako gumamit no ng ating flyer. Kaya ko po yung ginawa ay meron po kasing isang bagay din no na mahalaga bukod sa paggamit ng ating gloves at paggamit ng ating flyer. Ang tanong po ngayon, bakit hindi ako napasukan no ng kuryente o kaya ng ground? Ganito po kasi yan. Ito yung isa no sa pinaka-importanting bagay na dapat alam mo o alam natin. Una, tuyo no yung aking paligid dito at walang metal. Pangalawa po, nakatsinelas ako at wala akong contact sa grounding o sa lupa. Ano-anong bagay nga ba yung dapat nating iwasan habang tayo ay nagtatrabaho ng electrical? May power man o wala? Ito po yung tatlong bagay no na iiwasan nating mapadikit o mapasagi. Una, yung ating metal. Pangalawa, sa punong kahoy no. Pangatlo, sa ating pader o kaya sa ating wall. Basta po connected no sa ating lupa, yan po yung mga bagay na ating iiwasan. Ngayon po dito sa ating ipinapaliwanag o sa video no na ating ipinapakita ay hindi ko sinasabi na huwag kang gumamit ng flyer o huwag kang mag-glove dahil isa po yun no sa pinakamahalagang protection natin at syempre iiwasan natin yung ating mga nabanggit. Ang mapadikit po tayo sa metal, pader, puno o kaya ang lupa. Ang pag-iwas po sa mga yan ang isa no sa bagay para tayo ay mas maging ligtas. Kaya nga po pinakita natin no na hinawakan natin ng live, nagbasa tayo ng kamay at walang voltahe no na pumasok sa atin. Uulitin ko lang po, hindi ko sinasabi no na huwag kang gumamit ng flyer at huwag kang gumamit ng glove. Ang ibig po nating sabihin dito ay hindi tayo gumamit no ng kahit anong proteksyon. Ang pinaka-proteksyon lang natin dito ay umiwas tayo no sa mga bagay na ating nabanggit. Kaya tandaan po natin, mas higit no na safe tayo kapag gumamit tayo ng gloves at gumamit tayo ng flyer.